Alam ninyo, kakatapos lang ng eleksyon ng Mayo. Wala pang isang buwan na, mga kababayan. O, kailan yung eleksyon? May 12. May 12. Ngayon, ano pa lang ngayon? June 5 pa ba ngayon? Wala pang isang buwan. Di ba bumoto tayo? Bumoto tayo ng mga senador, ng mga congressman. Di ba? So, once na iboto natin, para sa taong bayan. Once na iboto natin, para magserbisyo sa atin. Ngayon, nanalo si Bato. Di ba? Nanalo si Bongo. Nanalo si Marcoleta. Ang tanong ngayon, mga kababayan, kanino ba sila magsiserbisyo at kanino ba sila magsisenador? Kanino ba sila magserbisyo at kanino ba sila magsisenador? Sa tao o sa mga Duterte? Ito ngayon, mga kababayan. Si Bato, simula nung umupo pagka-senador, anong nagawa? Nga. Diba, mga kababayan? Si Bato, simula nagsenador nung presidente si Digong, walang ginawa kundi puncher boy, umiyak, sumigaw, magbanta. I will pin you down! Sinungaling ka! Yun lang ginawa niya. Walang proyekto. Pero, nung panahon na si Digong ay ikinulong, si Bato ang bilis ng aksyon. Di ba? Anong aksyon ni Bato, mga kababayan? Anong aksyon ni Bato, mga kababayan? Wait lang hanapin natin si Bato. Ito. Ito, mga kababayan, para makita ninyo. Una, March 11, 2025. Ito po ay post ng NFAC Leadership. NFAC Leadership yan mga kababayan. Sabi dito, March 11, 2025. Si Bato nag-file ng petition to block Rodrigo Duterte's arrest. Yun ang nagawa niya. Ang sabi dito ng Impact Leadership, senador kanino si Bato? Kaninong senador? Sa inyo ba o sa mga Duterte? 'Di ba? Sir Jeffrey Tison, Miguel Love shoutout po. Kaninong senador ba si Bato? Sa taong bayan o sa mga Duterte lang? Kasi noong March 11, 2025, Bato file petition to block Rodrigo's Duterte arrest. 'Di ba? Ang bilis niya. Ang bilis niya, nag-file agad siya ng petition. Para i-block ang arrest ni Duterte. Sunod, June 4, 2025, Bato drafts reso to stop Sara Duterte's trial. Di ba? Ngayon, mga kababayan, mga DDS, tanungin ko kayo, binuto ninyo si Bato para magserbisyo sa inyo. Simula nung binuto nyo siya, wala siyang proyekto. Wala siyang ginawa. Pero ngayon, nung nagkandalitsi-litsi ang buhay ni Digong at ni Sara, ang bilis ng aksyon niya. So, kaninong senador siya? 'Di ba? Saan siya nagsiservisyo? Ngayon ninyo sabihin na hindi pang sariling interes lang ang tinakbo ni Bato. Mamiss Agnes, hello po. FW Adventure, hello po. 'Di ba? Mabilis si Bato. Gumawa agad ng resolusyon patungkol sa impeachment ni Sara na ipa-stop at ipa-dismiss. Ang bilis-bilis. Pero yung problema ng mga hinaing ng taong bumuto sa kanya, pinakinggan ba kayo? Ano ba siya? Senador ng bayan o senador ni Digong? Ng pamilyang Duterte? Di ba? Post ng Impact Leadership yan. Nakalagay, re-elected Senator Bato de la Rosa admitted drafting a resolution to stop Vice President Sara impeachment trial. Di ba? Ang bilis ni Bato. Gumawa agad ng resolusyon.
Samantalang yung hinaing ng taong bayan, ang taas ng bayad ng kuryente, tubig ng prime waters ni Villar, hindi inaksyonan. Ma'am Abon ako, hilo po. Di ba? Ang daming problema sa ating bansa. Traffic, baha, tubig, kuryente. Walang aksyon si Bato. Pero pagdating sa kanyang amo na si Digong at si Sara, ura-urada, wala pang isang linggo, nakagawa agad. Kaninong senador ba siya? Sa tao o sa Duterte? Di ba? Yun lang ang tanong, mga kababayan. Di ba? Isipin ninyong mabuti. Kapag problema sa Pilipinas, nga. Kapag hinaing ng Pilipino na bumoto sa kanya, nga. Yung hinahanap ng DDS na 20 pesos per kilo ng bigas, nga. Walang aksyon si Bato. Sa taas ng kuryente, sa taas ng gasolina, sa taas ng bibilhin. Senador siya, di ba? Gagawa siya ng batas para sa Pilipinas. Pero ang ginawa niya, gumawa siya ng batas para kay Digong at kay Sara. So si Digong at si Sara ba ang bumoto sa kanya? Ngayon mga DDS, tanungin ko kayo, anong masasabi ninyo? Kailangan ba ipahuli muna kayo ng ICC? Kailangan ba i-impeach muna kayo bago niya kayo gawaan ng batas o resolusyon? Nasaan kayo ngayon? Diba? Taong bayan, bumuto kayo kay Bato. Bakit mas inuna pa ni Bato gawaan ng batas si Sara at si Digong kaysa sa inyong nagpapanalo sa kanya? Like po tayo mga kababayan. Pantay po natin yung like. Diba? Tanungin ko kayo mga kababayan, ano bang batas na igawa ni Bato? Diba? Wala. Halata po mga kababayan na ang pinasok ni Bato sa Senado ay pansariling interes lang. Kasi ni isang batas wala po itong nagawa. Pero nakagawa man siya ng panibagong batas niya patungkol kay Sara at kay Digong lang. Bato file petition to block Rodrigo Duterte's arrest. Bato draft reso to stop Sara Duterte's trial sa impeachment. Pagdating kay Digong kay Sara, ang bilis. Pagdating sa problema ng taong bumuto sa kanya, kaya nga siya bumuto kasi bakit? Ano bang sabi ni Bato? Kapag kami binuto, ipagpatuloy namin ang ginawa ni Tatay Digong. Anong ginawa ni Digong na naituloy ni Bato? Anong ginawa ni Digong na naituloy ni Bato? Yung tukhang, hindi na matuloy. Yung pagprotekta sa mga drug lords, hindi na rin niya matuloy. Yung proyektong build na bumagsak, hindi na rin niya naipatuloy. To protect Duterte. Yun ang ginawa nila. Kaya kayong mga DDS, iboto nyo pa. Putang ina kayong lahat, mga DDS. Diba? Yan ang isipin ninyo. Kaya nga nagugulat ako, bakit binoto nyo pa? Imposible naman yung bumoto kay Bato dyan sa Cebu, sa Mindanao, sa buong Pilipinas, napaka-imposibleng wala kayong problema. Imposible naman. Wala bang senior citizen bumoto dito para mangangailangan ng maintenance? Diba? Wala bang mga PWD na mangangailangan ng serbisyo na bumoto kay Bato?
Wala bang mga estudyanteng nangangailangan ng tuition? Wala bang mga trabahanteng nangangailangan itaas ang sahod nila? Nasaan kayo, mga DDS, na bumuto dito? 'Di ba? Anong nagawa? Ba wala? Nga. Diyos mio, Marimar. So yun lang ang ating pag-uusapan, mga kababayan. Basta ang sabi ko sa inyo, si Bato, pagdating sa kanyang amo, napakabilis. Pero pagdating sa mga bumoto sa kanya na Pilipino, nga, gutom, mahal ang bilihin, mababang sahod, pagod sa trabaho, ang liit ng sahod, mahal ang bigas, mahal ang kuryente. Pero pagdating na instead magserbisyo sa tao, nandun kay Duterte. So ito tayo, mga kababayan. Sunod nating pag-uusapan. Ito na, Look Espiritu. Ayan, mega love shoutout mga kababayan. Dito tayo kay Look Espiritu. Ano nga bang ibig sabihin itong kay Look Espiritu? Ito mga kababayan, merong, ito impact leadership to ha mga kababayan. Ayan, si Look Espiritu yan. Alam nyo ba, sabi ni Look Espiritu mga kababayan,